Sumemplang ang isang dumaan sa EDSA busway sa pagtatangka nitong tumakas sa mga sumitang otoridad. Sa dami ng pasaway, umabot na po sa lampas 7 milyong piso ang multang nakalap sa mga dumaan sa EDSA busway nito lamang Enero. Nakatutok si Joseph Morong. Nanghulihin ng mga operatiba ng DOTR Special Action and Intelligence Committee o SAIC ang motorsiklong ito dahil sa pagdaan sa EDSA busway, inakala nilang susunod ito sa kanila. Pero bigla itong humarurot hanggang sumemplang. At kahit nanghuhulihin na ng mga taga-SAIC sa puntong ito, nagtangka muli ang driver na tumakas. Todo paliwanag ang driver. Nagmamadali lang po ako. Nasaan bang asawa mo? Sa ospital po. Sa ospital? Sa Bulacan po. Bulacan, taga-saan ka? Bulacan po. Apawi ka? Opo. Kaya nag-update lang po ako po. Pasensya na po talaga kayo. Kahit ano kahit sir. Pero hindi lamang ang pagpasok sa EDSA busway ang problema ng driver. Naka-Air Force uniform din siya na ayon sa kanya ay hiniram lamang niya sa kaibigan niya. Wala siyang dalang lisensya at wala ring rehistro ang dalang motorsiklo. Kaya umabot sa 15,000 pesos ang kanyang multa bukod sa pag-impound sa kanyang motorsiklo. Hinuli rin ang isang taga-Land Transportation Office o LTO at isang pulis na dumaan sa busway. Kahit mga ambulansya ay sinala tulad nito na walang maipakitang trip ticket. Hindi po sir, nag-pick up po kami ng patient kaya lang hindi po nakagawa ng trip ticket. Ang kasabay niyang ambulansya may naipakitang trip ticket kaya pwede itong dumaan. Pwede sir, pwede. Basta may may sakay na pasyente ho. Katunayan na. Opo, para basta may katunayan lang po na may dala siyang pasahero, tsaka kung saan po siya kinuha. Opo, trip ticket po. May oras din po yun sir at tsaka date. Sa 1.5 oras na nakita namin ng operasyon, 27 agad ang nahuli. Nitong Enero naman, umabot na sa lampas 7 milyong piso ang multang nakalap ng gobyerno sa mga pasaway. Abot sa 189 million pesos naman yan noong 2024. Alam naman ng ilang mga nahuli kanina na bawal. Sisiyar na po kasi ako. Ha? Sisiyar na ako. Okay lang, 5,000? Hindi sir, wala akong pampahin ng ganun. Sakit lang nila yan sir. Ayon sa DOTR SAIC, kung hindi natatakot yung mga lumalabag dito sa dumadaan sa EDSA busway, baka doon sa demerit point sa inyong mga lisensya ay matakot na raw ang publiko. Bawat violation, 5 points ang bawas at meron ka lamang na 40 points sa iyong lisensya. Pagka naubos mo na yun? Marirevoke po ang ating license and then magkakaroon po tayo ng uulit po ulit tayo ng proseso doon sa magiging student, then non-pro and then professional. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Para mas mabilis at mas ligtas ang takbo ng search and rescue teams, lalo na sa mga panahon ng sakuna. Binuo ang isang robot na kayang magturo kung saan ang ligtas sa daanan. Ang ideya nagmula sa grade 12 students ng Manila Science High School. Tara, let's change the game! Sa mga panahong kailangan ng search and rescue operation, may makakatuwang ng robot ang mga rescuer, iyong kayang sumuot sa makikitid na daan. Ang mga lagusang mahirap marating, lalo kung may mga gumuhong istruktura. Presenting Slinam, short for Search and Rescue LiDAR Integrated and Autonomous Mapping Robot. Developed by grade 12 students from Manila Science High School. Fully automated na ang robot na siyang bahala na sa mapping ng lugar, anytime, anywhere. It can both aid in disaster mitigation so that areas are more prepared in case of a disaster, or to help in search and rescue operations, especially in areas where there's a lot of debris and it might be a risk for search and rescue teams. This robot tries to alleviate that problem a bit by giving an idea how the place actually looks. Less risk for the rescuer once they actually go inside. Yung mga data na makakalap, yan ang ipapadala sa software na siya namang mag-aalerto sa mga rescuers kung alin yung mga daan na passable. Equipped with LiDAR sensor ang prototype na may software para sa area detection at mapping. We wanted to challenge ourselves to try this technology which actually in the Philippines is not as explored.
ang life-saving na kakayahan ng Slinam. Ginawa ng 3rd place sa Regional Science and Technology Fair last year. Pinapaandar natin itong Slinam at minamap niya itong room kung nasaan tayo ngayon. Tapos maya-maya, yung makukolekta niyang data, pag nakompleto na yung area mapping, magkakaroon ng color coding. Yung signal, kapag passable ang isang area ay gray. Kapag hindi naman possible, yung borders magiging black naman. So, a game-changing innovation mula sa ating senior high school students that could potentially save a lot of lives in search and rescue operations. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Kinuyog ng 7 lalaki ang isang estudyanteng pauwi na sana galing sa eskwela sa Davao City. Nahuli kami sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa video na ito, na viral sa social media, makikitang na-corner ang isang lalaki at pinagsusuntok at pinagsisipa ng isang grupo. Isa-isang nagpulasan ang 7 nanggulpi sa lalaki. Pagtayo ng biktima, tila ika-ika siyang naglakad palayo. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente sa labas ng isang tindahan sa Barangay 10A sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Ayon sa may-ari na hindi na humarap sa kamera, bigla silang nakarinig ng gulo sa labas at nakita nila ang pambububog sa biktima. Nahinto ito nang sitahin niya ang grupo. Ayon sa Davao City Police Office, naglalakad pa uwi mula sa paaralan ang biktima nang mangyari ang insidente. Adto na ko diri nagdugo-dugo naman. Tabangan na nako siya. Ikuan ang pulis. Nakadagan naman to sila pagkulata. Tabangan pa adto nito sa eskwelahan. Kung saan gigamit sa mga? Knuckles. Knuckles ang gamit? O kuan, buti. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. Natukoy na ng pulisya ang isa sa mga nanggulpi at inaalam pa ang pagkakakilanlan ng iba pa. Hindi pa raw malinaw kung mga minor de edad ang sangkot sa insidente. Sabi ng mga residente, madalas may nangyayaring gulo roon na mga kabataan ang sangkot. Kasagaran mang gudiri, halos sa kasimana, naidyoy mahitabo nga gubot. Kasagaran estudyante. Mata ka nang naay magrubing diri pirmi. Naay magrubing para hadlok man na sila sa mga magrubing diri. Maski sa barangay na lang gud. Dili man tanan nga kanto sa akong hiingon ma'am no, dili man tanan nga kanto ang butangan og kanang kapulisan. Unang kailangan gyud nato ang tabang ma'am no from the barangay officials, especially sa gabi hangtod makadaon ma'am no nga tabangan mi sa pagpanronda, pag-grooving sa mga areas nga naay mga reported incidents sa mga batanon. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang pamunuan ng barangay kaugnay nito. Nananawagan din ang pulisya sa mga magulang na bantayan o i-monitor ang kanilang mga anak, lalo na ang mga minor de edad. Lalo na kung pagdating sa pagsunod sa curfew na ipinatutupad sa Davao City. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Pinuna sa Senado ang kawalan ng listahan ng benepisyaryo para sa AKAP program ng gobyerno. Sabi pa ng isang humarap sa pagdinig, may impormasyon siyang bawas na ang nakukuhang ayuda ng ilan. At nakatutok si Ian Cruz. Sa pagdinig sa Senado ukol sa ayuda para sa kapos-ang kita o AKAP program ng pamahalaan, lumabas na hindi pa maliwanag kung sino-sino ang magiging AKAP beneficiaries na para raw dapat sa mga mas mababa sa minimum wage ang kita. Walang listahan ng minimum wage earner ngayon. At ito ang target ng AKAP, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala kayong pangalan. Pero ang pagkakaalam ko po, meron pong proseso kung paano malalaman kung Alam sino-sino natin, po pero sila. Siguro po tutuklasin ipipresent pa, mag-a-apply pa, i-a-approve pa. Pero sa ngayon, malabo pa kasi walang pangalan eh. Giit ng DSWD, ang pagkakaiba ngayong taon, mailalabas sila mga pangalan kada buwan ng mga tatanggap ng AKAP sa bawat probinsya. Pero sabi ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na inimbitahan din sa pagdinig, hindi lang pangalan ang dapat ilabas sa mga benepisyaryo ng AKAP. DSWD should upload in its website the list of beneficiaries under AKAP, and opposite the name will be the amount actually received. And a third column, the person who recommended the beneficiary. If it turns out that
the only members of Congress recommended, then that will violate the prohibition that the congressman can only appropriate but cannot implement because the implementation belongs to the executive branch. Sasabihin daw ng DSWD sa kanilang pamunuan ang mungkahi ni Carpio. Sabi naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na kinatawa ng mga LGU sa pagdinig. May mga nakuha rin daw siyang impormasyon na bawas na ang nakukuhang ayuda ng benepisyaryo. Another source of corruption is itong funds na ganito, ma'am, na nasa discretion nila. According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank kasi sa dami mapipirma na lang, only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila 5,000 pala yung nilagan. Wala naging tugon dito ang mga ahensya ng pamahalaan na dumalo sa pagdinig pero hinihinga namin sila ng reaksyon. Sa pastoral letter ng CBCP na inilabas ng kanilang Pangulo na si Pablo Virgilio Cardinal David, Obispo ng Caloocan, pinuna ang anilay kahiya-hiyang maling paggamit ng pondo ng publiko at ang anilay kaduda-dudang pagsingit, pagbawas at pag-aayos ng national budget at ang mga programa kontra kahirapan na nagtataguyod umano sa kultura ng patronage at pamamalimos ay tunay na nakakabahala. Tugon ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang dapat tandaan ay direktang na-veto ng Pangulo ang pinakamalaking appropriation sa kasaysayan. May mga istriktong kondisyon daw ang paglalabas ng budget para matiyak ang prioridad at proteksyon sa partisan interest. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Inireklamo ng murder at frustrated murder ang mga sangkot umano sa pagpatay kay dating PCSO official Wesley Barayuga noong 2020. Kabilang yan sina dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na itinurong utak ng pagpaslang kay Barayuga. Nakatutok si Salima Refran. Kasunod ng mga revelasyong ito sa House Quad Committee. Sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royena Garma. At tuluyang pagbubukas muli ng investigasyon. Paharapin na sa mga reklamong murder at frustrated murder ang mga nasa likod umano ng pagpatay kay dating PCSO official Wesley Barayuga at pagkakasugat ng kanyang driver. Bit-bit ang case files ng investigasyon ng Joint Task Force ng PNP-CIDG at ng NBI Organized Transnational Crime Division, pinangalanan sa reklamo bilang principals by inducement sina dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. 5 iba pang dawit rin sa reklamo, kasama ang nagsiwalat ng dagdag na impormasyon sa pagpatay kay Barayuga na si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Itinuro ni Mendoza si Garma at Leonardo bilang mga utak ng krimen. Nauna nang tinanggi ito ni Garma at Leonardo sa Quadcom. Kasama rin sa reklamo ang kinontak ni Mendoza para kumuha ng hitman na si Nelson Mariano. At ang kinuha umano nitong hitman na si Elias Stokes na isa rin palang pulis. Kinilala si Elias Stokes na si Police Senior Master Sergeant Jeremy Kausapin. May inireklamo ring isang alias Loloy at isa pang John Doe. Inirekomenda rin gawing state witness sina Mendoza at Mariano dahil sa pakikipagtulungan sa investigasyon. Sasailalim muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang mga reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Si Garma, Nobyembre pa nasa Amerika kung saan siya nakadetain dahil umano sa aligasyon ng money laundering at human rights violations. Si Leonardo walang tugon sa mga text sa numerong hawak namin. Patuloy na kinukuha ang panig ng iba pang inireklamo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Basta nasaksihan ng pulisya, maaari nilang arestuhin ang sino mang nasa akto o nagtatangkang magbenta o bumili ng boto. Ayon yan sa resolusyon na inilabas ng COMELEC. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 70 milyong balota sa loob ng 1 linggo ang naimprenta na. Mabilis man ayon sa COMELEC, hindi naman nakakasabay ang verification ng balota.
o yung pagsusuri kung good ballot o depektibo ang naimprenta. Kaya kukuha ang COMELEC na hindi bababa sa 250 na dagdag sa kasalukuyan nitong 800 verifier ng balota. Manumano yung pag-verify as of nung Sabado sa 500 na makina na dapat ay gagamitin natin para sa machine verification, 250 pa lang ang aming nagagamit. So yung 250 plano na natin gamitin mula ngayong araw onwards. Kailangan din ng COMELEC ng mas malaking lugar para sa verification. Tiningnan na po namin yung isang malaking espasyo ng National Irrigation Administration. Sa tabi lamang po yan ng National Printing Office. O kaya naman kanina pinatingnan din natin ang Amoranto. Nabawasan naman ang 7 commissioners ng COMELEC dahil sa pagreretiro ni dating Commissioner Socorro Inting at Marlon Casquejo. Panawagan ni COMELEC Chairman Garcia sa Pangulo na siyang pipili ng kapalit ng dalawa, ikonsiderang kumuha mula sa hanay ng mga naninilbihan na sa COMELEC. Pwede rin daw magtalaga ang Pangulo matapos mag-adjourn ang Kongreso sa February 8. By next week, walang session na ang Kongreso, and kung magtatalaga ang Pangulo beginning next week, beginning Monday, ay ang tawag dyan ay ad interim appointment, and therefore, pwedeng makapaglingkod ka agad and valid until mag-resume muli ang Kongreso. Ang Kongreso po natin ay magre-resume sa June 2 hanggang June 9. Kapag nakapagtalaga na ng 2 bagong commissioner, 5 sa 7 commissioners ng COMELEC ay appointee ni Marcos. Ang ginagarantiya ko naman sa inyo, kahit naman, for example, tayo ay natalaga ng present administration, siguro naman napapatunayan natin yung impartiality natin. Naglabas naman ang resolusyon ng COMELEC kaugnay sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng kanilang Committee on Kontrabigay na siyang magbabantay sa vote buying at vote selling sa eleksyon. Ilang ahensya ang tutulong para sa trabahong ito. Nakasaad din sa resolusyon na maaari ang pag-aresto ng walang warrant kung nasaksihan mismo ng isang law enforcement officer ang vote buying o selling o kahit tangkang gawin ito. Dadalhin ang inaresto ng walang warrant sa pinakamalapit na police station o kulungan. Ang pera, iba pang goods of value, sample ballot, campaign materials at iba pang ginamit sa vote buying o selling ay agad na isa sa ilalim sa custody ng officer na nagsagawa ng pag-aresto. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Hawak na ng NBI ang isang Chinese national at 2 pang Pinoy na mga umunoy espiya sa bansa. Kompiskado rin ang kanilang mga gadget at equipment na natagpuan sa isang condominium sa Makati. At nakatutok si Mariz Umali, exclusive. Pagkakuha sa search warrant mula sa korte, pinasok na ng NBI Special Task Force ang condo unit na ito sa Makati. Ito raw ang pinagkukutaan ng Chinese national na si Deng Yuanqing na kasama ang 2 Pilipino ay nag-espiya umano sa ilang kritikal na infrastruktura ng ating bansa, gaya ng mga base militar, power grid at pati mga malls, gamit ang sophisticado equipment na naka-install lang sa likuran ng kotse. Mga iba pang equipment ang nakuha ng raiding team sa loob ng condo unit tulad ng mga computer set, laptop, server, hard drives, electronic storage devices, router, modem, mobile phone, TV monitor at CCTV equipment. Mayroon ding mga ID, passport, printer, scanner, bank book, sangkatutak na deposit slips at may nakasulat na milyon-milyong pisong halaga at iba't ibang dokumento at device na ginagamit umano sa mga fund transfer. Lahat ng mga gadget at equipment na nakumpiska rito ay isa sa ilalim sa forensic investigation ng NBI para malaman kung may ebidensya pa ng pang-espiya at iba pang sensitibong impormasyon pa sila makakalap na lalong makapagdidiin daw sa mga arestado ng suspect. Isusupport ho nito yung turing nga ho na marami siyang nakuhang mga critical information na hindi niya dapat makuha dahil yan ho ay nakakaapekto sa ating national security. Kinasuhan na ng paglabag sa Commonwealth Act No. 616 o an act to punish espionage and other offense against the national security in relation to Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga suspect. Pero posible pang bumigat ang kinakaharap nilang kaso sa mga bagong ebidensyang nakuha sa kanilang headquarters. Na-identify ho natin itong location na to na dito ho siya nakatira. So lumalabas ho, marami hong mga gamit dito na posibleng ginamit din ho doon sa pagkuha ng mga information. Yung information na nakukuha ng equipment. So nililipat niya dito. Kaya ho nung bumalik yan galing from field, in-intercept natin.
Tinitignan na rin ang kaugnayan nila sa 5 pang suspect na naaresto at ipinresenta naman ng NBI at AFP sa isang press conference noong Huwebes na sangkot din umano sa pang-espiya sa mga barko ng Pilipinas na magsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Back-to-back na pasabog ang handog ng GMA Prime gabi-gabi. Starting off sa mga batang Riles, kung saan kabilang sa mga aabangan ang new look ni Miguel Tan Felix. Sa Lolong Bayani ng Bayan naman, buhay nga ang karakter ni Shaira Diaz pero hindi naman maalala ang karakter ni Ruru Madrid. Makichika kay Lars Santiago. Nakuha na ni Lolong Ruru Madrid ang ubtaw para mailigtas ang kanyang minamahal na si Elsie, played by Shaira Diaz sa Lolong Bayani ng Bayan. Pero mayroon pala itong kapalit. Ligtas ka. Ligtas ka. Sino ka? Akala mo, iiwan mo na ako eh. Sino ka? Hindi kita kilala. Huwag mo kong hawakan. Dahil lahat ng alaala ni Elsie ay naglaho na, kahit si Lolong ay hindi na rin niya maalala. So, ibig sabihin, kayang pagalingin ng ubtaw ang sugat ni Elsie, pero hindi ang kanyang trauma? Dahil sa madamdaming episode, marami ang tila #affected at hinihiling na sana'y maalala niya pa si Lolong. Ayun nga yung masakit na katotohanan, di ba? Parang napagaling mo nga yung taong mahal mo, pero nung napagaling mo siya, hindi ka niya na maalala, di niya alam kung sino ka. So, I guess doon talaga yung tatakbo yung storya ng Lolong. Hinahanap po si Lolong, nasaan siya? Excited na rin sila para sa episode mamayang gabi, kung saan pinaghahanap si Lolong ng grupo ng hindi patukoy ng mga lalaki. Kung ano ang panibagong kakaharapin ng ating bida, yan ang dapat abangan. Speaking of dapat abangan, new look si Kidlat o si Miguel Tan Felix nang dalawin ng GMA Integrated News sa set ng mga batang Riles. Sa kanyang IG, sinier ni Miguel paano binuo ang look na ito. Isa ito sa mga aabangan sa mga upcoming episodes ng mga batang Riles. Ayon nga sa gumaganap na si Dagul o si Antonio Vinzon. Marami kayong aabangan sa mga batang Riles. Hindi lang fight scene, kung paano sila makakalabas ng juvie. So, kung ano ba yung transformation nila. Isa pang aabangan ay ang mini reunion ni Miguel with Miss Ai de las Alas. Nakakakita ko pa lang kay Miguel Tan Felix, the baby boy. Isa yan sa paborito ko sa GMA. Yan yung binatang-binata na. Kasamang guest ni Ai sa mga batang Riles ang sparkle star na si Caitlin Stave. Ako ay si Yaya Elma, yaya ko ni Chelsea. Tapos si Ona, parang ako na yung nagpalaki sa kanya. Parang ako yung naging mami na niya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. At yan ang mga buwan na mano kong chika this Monday night. Sa ngalan ni E. Arellano, ako po si Janina Jan. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Janina. Salamat sa iyo, Janina. Thanks, Janina. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.